A useful vessel. Pag pinag-usapan natin tungkol sa tao, pag ginamit ang salitang vessel sa isang tao, lalo na sa salita ng Diyos o sa espiritual, ay tulad po ang buhay ng tao sa isang lalagyan o sa isang vessel. Ibig sabihin, a person being used by God for His glory. Yun po yung ibig sabihin ng salitang vessel. May dalawang klase po na vessel. Mayroong for God's glory and for dishonoring God. At nararapat lamang bilang mga pag-aari ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, dapat nagbibigay tayo lagi ng kapurihan sa Kanya. Pero, huwag tayo doon sa dishonoring God. Ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay hindi makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya kasi po tayo po ay niligtas niya for a purpose. Katulad ng lagi mo sinasabi, may dahilan ng Panginoon bakit ka naligtas. Ang sarap po ng tanong yan kapag tinanong po yan ng bawat isa sa atin sa Panginoon, at saan mo po gustong gamitin? Iraya, I'm ready to be used. Kaya mga kapatid, ikaw at ako ay naligtas. May dahilan ng Panginoon. Gusto niya, gamitin ka niya. Gusto niya maging gagamit-gamit ka. Be a useful vessel. Ibig sabihin, maraming magiging bunga. Alam niyo po mga kapatid, para maging useful vessel tayo, importante, isipin natin, lalahanin natin na tayo po'y mag-aari na ng Diyos. We are owned by God already. Kasi hindi ka magpapagamit hanggang hindi mo na-realize at naisip na ikaw at ako ay hindi na sarili natin ang may-ari sa ating katawan o sa ating sarili. We are already owned by God. Anong dapat ninyong gawin bilang mga mananampalataya at bilang iglesia? Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Sa pamamagitan ng katawan na ito, sa pamamagitan ng ating physical body na ito, kailangan po nalulugod ng Diyos. Naluluwalhati dahil siya po yung owner. Pero kailangan, maliban po, siguraduhin natin na tayo ay owned by God, dapat tayo rin po ay purged or clean. Para tayo maging gagamit-gamit, kailangan siguraduhin natin, ligtas tayo. Siguraduhin natin, we are owned by God. Pero pangalawa, kailangan see to it that we are all clean. First, we are being useful in the Lord's work, in the Lord's church. Ano sabi niya? At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Para daw ano? Upang lalong pagbunga. Para sinasabi niya, o yung mga nagagamit sa gawain ng Panginoon, yung mga nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, lalong i-bless ng Panginoon. Lalong iingatan ng Diyos. Lalong pangungunahan ng Panginoon. Mas lalong magiging mabunga at lalong magiging masaya at pinagpala ang kanilang buhay. Mga kapatid, are you a vessel for honoring God? Ikaw ba ay isang lalagyan o sisidlan na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Ikaw nakakalan niya. Be a useful vessel in the Lord.